Paano kung sabihin ko sa'yo na pag hindi mo pinag-isipan at pinaghandaan maigi ang pagnenegosyo, ay malaki ang chance na malugi ka at masayang ang perang pinaghirapan mo? Yes, pwedeng-pwede na malugi ka sa negosyo kung hindi ka magpe-prepare maigi. 'Di ba may kasabihan na pag hindi ka nag-prepare maigi, ibig sabihin dapat handa ka sa failure mo because preparation is key. Nandito ang 7 steps na dapat mong gawin bago ka mag-umpisa ng maliit na negosyo. Number 1, pag-aaral at pagre-research. Ito ang pinaka-importanteng gawin mo bago ka magsimula ng negosyo. Dahil kung hindi mo ito gagawin, siguradong hindi magiging matagumpay ang negosyo mo. Hindi pwedeng magbukas ka ng negosyo nang hindi mo ito pinag-aaralan. Sa step na ito, aaralin mo anong produkto ang ibebenta mo. Pagkain ba ang ibebenta mo? Pet supplies? Sino ang target customers mo? Mga bata ba or matanda? Dapat alam mo din kailan ka magbebenta. Buong araw ba? Sa umaga lang ba? Or 24 hours ka bang open? May physical store ka ba? Online ba ito? Sino-sino ang mga competition mo? Kung meron ka mang competition, paano mo mapapanigurado na mas maganda ang produkto mo? So sa step na ito, marami kang dapat aralin at i-research. Kaya mag-exert ka ng maraming effort sa step na ito. Ito yung step na hindi mo pwedeng hindi gawin. Dahil pag na-miss mo to, sigurado hindi magtatagumpay ang negosyo mo. Kaya siguraduhing maglaan ng sapat na oras upang pag-aralan ang industriya at merkado kung saan nais mong pumasok. Alamin ang tungkol sa mga produkto o serbisyo na nais mong ibenta, pati na rin ang iyong target na merkado at mga kompetisyon. If excited ka na magnegosyo, type excited. Number 2, pagbuo ng business plan. Ngayon tapos ka na mag-research tungkol sa negosyo na gusto mong itayo, gumawa ka ng business plan. Sa business plan, dapat malinaw ano ang goal mo sa pagtatayo mo ng negosyo. Paano mo ibebenta ang mga produkto mo? Paano mo i-market para dumami ang customers mo? Isama mo dito kung ano ang strengths ng negosyo mo. Ano ang opportunity naman para lumago in the future? Paano ka lalaban at sasabay sa competition mo? Anong posibleng dahilan para hindi maging successful ang negosyo? At ano kaya ang pwede mong gawin para maghanda para hindi ito mangyari? Isama mo din kung paano mo i-operate ang negosyo mo, saan manggagaling ang puhunan mo, etc. Lahat ng yan dapat isipin mo at isama mo sa business plan mo. Lumikha ka ng detalyadong plano para sa iyong negosyo na naglalaman ng mga goals mo, mga strategy sa marketing at operation, at iba pang mahalagang aspeto ng iyong negosyo. Ang isang maayos na business plan ay magbibigay daan sa iyo upang magkaroon ng malinaw na direksyon para sa tagumpay ng negosyo mo. Number 3, paghahanap ng financial resources. Alamin kung magkano ang puhunan na kailangan mo para magtayo at panatilihin ang iyong negosyo. Tingnan ang current mo na resource. Sa negosyo bang gusto mong itayo ay sapat ang puhunan na meron ka? Kung hindi naman ito sapat, saan mo dapat kunin ang kulang na kapital ng negosyo mo? Magplano kung saan kukunin ang puhunan. Kung ito ay sa pamamagitan ng personal na ipon, pautang o pondo mula sa ibang tao. Kung ikaw ba ay uutang para sa pahunan, sigurado ka ba na mababayaran mo ang utang mo plus kikita ka pa sa negosyo na tatayo mo? Kung ang sagot ay makakabayad ka pero di ka kikita, isipin mo, worth it ba na itayo mo ngayon ang negosyo gamit ang utang na pera? Or mag-iipon ka pa para hindi na mangutang ng puhunan? Ito yung mga dapat mong i-consider sa step na ito dahil isa to sa pinaka-importante bago ka magsimula ng negosyo. Kung may puhunan ka na para sa negosyo mo, type ready in the comment section. Number 4, pagbuo ng branding. Ang branding ay napaka-importante. Sa branding, dito mo paplanuhin at gagawin paano mo gustong makilala ng mga customers mo. Kahit maliit lang ang negosyo, kailangan mong gawin ito para matandaan ka ng mga customers mo.
Gumawa ka ng pangalan ng negosyo na madaling matatandaan ng mga tao. Pwede ka din gumawa ng logo kagaya ng sapatos na Nike. 'Di ba pag nakita mo yung logo nila na checkmark, alam mo na agad na Nike yon? Ganon ang gagawin mo. Halimbawa, kung gusto mong negosyo ay street food, mag-isip ka ng catchy na name para lagi nilang matatandaan ang pangalan ng negosyo mo at ikaw ang una nilang maiisip na bilihan at hindi ang mga competition mo. Gumawa ka ng isang pangalan at branding para sa iyong negosyo na magiging kaakibat ng iyong mga produkto o serbisyo. Pag-isipan ng disenyo ng logo, kulay at mensahe ng iyong brand na makakaakit sa iyong target na merkado. Kung sa palagay mo importante to, type brand in the comment section. Number 5. Pag-set up ng operation. Itakda ang iyong operasyon. Sinong supplier ang pagkukunan mo ng produkto mo? Ikaw ba ang tatao sa negosyo or mag-hire ka ng tao? Isa lang ba ang magbabantay, okay na? Or kailangan ba mas marami? Anong mga material at equipment kailangan mo para sa negosyo? Basically, ito na yung step para isipin mo paano kaya ang day-to-day operation ko bilang isang negosyante. Ito yung dapat mong gawin pag magsiset up ka na ng negosyo kabilang ang iyong supply chain, logistics at customer service. Tiyakin na handa ka na magproseso ng mga order at magbigay ng serbisyo sa iyong mga customers. Number 6. Pagpaplano ng marketing strategy. Hindi natatapos dito pag nagsimula na ang negosyo mo. Tandaan, ang goal mo ay makapagbigay serbisyo at kumita ng pera. Kaya kailangan mo ng madami at mga customers na babalik at babalik sa'yo. At posibleng mag-refer sa'yo sa mga kaibigan at kapamilya nila. Kaya kailangan mong mag-develop ng isang plano sa marketing na magtututok sa pagpapalawak ng iyong customer base at pagpapalakas ng brand awareness. Sa panahon ngayon, hindi pwedeng wala kang online presence kahit gaano pa kaliit ang negosyo mo. Kasi pag nakilala ka nila online, kahit gaano ka pa kalayo, pupuntahan ka ng mga customers at pwede din naman magpa-deliver sila. Pwede mo din i-consider na sumali sa mga community projects at doon mo i-promote ang negosyo mo. Or pwede rin gumawa ka ng sarili mong event para makilala ang negosyo mo, etc. Pag-aralan ang mga pinaka-epektibong paraan ng marketing para sa iyong negosyo. Kasama na ang online advertising, social media marketing, at lokal na pagpapalaganap. Kung handa ka na itayo ang negosyo mo, type marketing in the comment section. Number 7. Negosyo monitoring. Pag nagsimula na ang negosyo mo, siguraduhin mo ang pagmomonitor ng metrics ng negosyo mo. Kagaya ng dami ng orders sa'yo, kalidad ng produkto mo, ano ang comparison mo versus sa mga competition mo, ano ang feedback sa'yo ng mga customers mo. Napapansin mo ba na bumabalik-balik sila or pagbili nila hindi na sila umuulit pa? So ito yung mga metrics na dapat tinitingnan mo at minomonitor para alam mo kung nagpa-progress ba at nagtatagumpay ang negosyo mo. Regular na subaybayan ng iyong progress at gumawa ng mga adjustment sa iyong plano base sa mga resulta. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga tamang hakbang bago mag-umpisa ay maaaring makatulong sa mas malaking posibilidad ng pagiging successful ng negosyo mo. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!